Sa punto ating pag-aaralan na tungkol sa ating pananampalataya, sa ating faith. Sabi dito, no? What makes you believe? Ano ba sa pag-aaralan na sabi, what makes you believe? Tapos meron tayong subtitle na the proof of your faith. Kung naniwala ka, ano ang katibayan na ikaw ay naniniwala? O ikaw ay nananampalataya? Amen? Sabihin, hindi lang sapat na ikaw ay naniwala. Dapat merong proof na nagpapakita at tunay nga ikaw ay naniniwala o nananampalataya. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Tingnan natin sa Mateo 4:18-20. Kung meron po kayong mga Bible o kayo meron sa inyong mga cellphone, sa iPhone o smartphone, meron po kayong mga application, Bible app, pwede po mabasa dyan. Amen? Basahin po natin. Sabay-sabay. One day, as Jesus was walking along the shore of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water for they fish for a living. Sila po daw ay mga isda, yung kinabubuhay nila. Sabi sa verse 19, Jesus called to them, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people." At sabi po sa 20, and they left their nets at once and followed him. A little farther up the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, preparing their nets, and he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. So nakita natin, nadaanan ni Jesus, di ba? Sabi nga sa una, nadaanan ni Jesus, nakita yung dalawang kapatid, sino? Si Simon at si Peter, si Simon po yun. Si Simon at si Andrew. Amen? Si Peter, si Pedro at si Andrew. Yung unang magkapatid, nadaanan niya. Sabi niya, sumunod kayo sa akin, di ba? At tutulungan ko kayo paano mo malakaya ng tao. Tapos ganun din nangyari sa pangalawa, di ba? Nadaanan niya yung mga kapatid na sino? Si James at si John, ang anak si Zebedee. Sinabi niya sa akin, sumunod kayo sa akin. At ang ginawa ng dalawa, sumunod sila, iniwanan ang kanilang ama. Ganun ba kadali yun? Basta na lang yung let's say na, basta sa akin, nadaanan ko. Halika, sumunod ka sa akin. Basta na lang ba, let's say, ba, kayo, si Ina o si Brother Ramil o Brother Lino, nadaanan po. Pero bro, sama sa akin, sumunod sa akin. Basta ba kayo susunod na lang, basta sasama kayo sa akin pag inayang gano'n? Marahil, siguro kung hindi nyo kilala, hindi kayo sasama, hindi kayo susunod. Mag-iisip pa kayo. Amen? Amen ba? Hindi kayo sasama, mag-ipas si Anos. Pag inaya ako, sama pa saan kagad yan? Sama din, siyempre, asawa niya ako, kilala niya ako, di ba? Pero ibang tao, pag inaya ako, hindi siya sasama sa akin basta-basta. Pero ito, tingnan natin. Si Simon, at si Andrew, pag sinabi ni Jesus, sumama, halika kayo, sumama. Susunod sila, di ba? Ganun ba yan? Kaagad-agad na sumama sila? Hindi po mga kapatid. Meron pong istorya yan, bakit sila sumama na gano'n. Tingnan po natin sa Lucas naman. So, ganun din po to. Sabi natin, sabi niya, one day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. Pinagkalupunan siya ng maraming tao kapag siya nagtuturo. Tapos sabi, he noticed two empty boats at the water edge. Sabi sa may baybayin. For the fishermen had left them and were washing their nets. Diba? Ano yung ginagawa nila kanina? Diba nagkuhan nila lambat? Sabi sa verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. Diba? Sa yung kanina binasa, si Simon, diba? Peter, his owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and thought, ayan po yan, yung daan, lumapit siya sa bangka. Amen? Lumapit sa bangka, sabi niya, sabi, itulang ng bagya sa tubig. Amen? Then sabi, when he had finished speaking, he said to Simon, nagtuturo siya doon, hinaan natin ha, balikan natin, baka yung malito. Sabi niya, diba? He sat in the boat and taught the crowds from here. Nasa bangka siya, nagtuturo siya. Amen? Diba sabi, pinagkagulo siya mga tao eh. So ang ginawa niya, nakita yung dalawang bangkang bakante, walang naman, sumakay siya, si Simon yung may-ari, at sinabi niya na, itulak mo ng konti sa tubig. Amen? From that place, from sa bangka, nasa tubig, doon siya nagturo sa mga tao. So merong pagitan. Hindi siya maraming tao, di ba? At doon siya matapos na. When he had finished speaking, sabi niya, he said to Simon, now go out where it is deeper.
And let down your nets to catch some fish. You have to catch some fish. Sabi niya, pumunta sa mas malalim at ilaglag mo yung lambat para makahuli tayo ng maraming isda. Sabi ni Simon, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I will let the nets down again. Si Simon po mga kapatid, si Pedro, ay isa pong biyasang mga isda. Pag sinabi pong biyasa, sanay-sanay ka, alam mo yung hangin pa lang, yung liwanag pa lang ng buwan, o yung galaw ng tubig, alam mo na kung may mahuli ng isda. At sabi nga po ni Pedro, magdamag kami ng isda, wala kami nahuling anuman. Diba? Pero sabi niya, dahil sinabi mo, gagawin ko. Diba? Andun yung kayang alinlangan, pero sabi niya, dahil nakatulira siya eh. Pero siya doubt. Pero sabi niya, magdamag kami ng isda, pero wala kami nahuli. Pero doon pa rin kanyang obedience niya. Submission niya kay Lord. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Dati yung pwede di ba? Kahit na magdamag siya ng isda, pero nahuli, pero gagawin niya dahil sinabi ni Lord. Sabi doon, and this time, the nets were so full of fish, they began to tear. Napuno yung lambat at nagsisimula ng masira. Amen? Sabi, a shout for help brought their partners in the other boat. Tandaan niyo mga kapatid, ha? A shout for help brought their partners in the other boat. Sabi, may iba pang bangka. Bukod sa bangka nila, may isa pang bangka. Bakit isang bangka lang? Sabi doon, their partners, pero in the other boat. Sabi, isa lang, bangka. Boat lang eh. Diba? Sabi, yung bangka nila, may isa pang bangka. So, dalawa sila. Amen? And so soon, both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Punong-puno at halos lulubog na. Sabi ni Simon, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please lead me. I'm too much of a sinner to be around you." Diba? Nakilala niya. Nung makita niya, yung nangyari, sabi, magdulo siya ng isda, walang nahuli. Tapos sinabi ni Jesus, punta sa malalim, ihulugin ng bat mo at may isda tayo. Marami siyang nahuli. Tapos, dahil sa dami, tinawag pa nila yung ibang bangka, isang bangka, ibang part na sila. Amen? So, balikan natin mga kapatid. Sabi, for he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. Na-shock siya, nagulat siya. Kami na-awestruck siya makapaniwala. Nung magdamag siya ng isda, wala siya nahuling anuman. Tapos, sabi ni Jesus, na hilaglag lambat niya, nahuli ng dami, pagkadami-dami. Diba? Sino yung kanyang partner? His partners, James and John, the son of Zebedee, were also amazed. So, nasa sila, yung binasa natin sa Mateo, di ba? Silang dalawa rin. Yung partner na binabanggit ito. Sabi ni Jesus, Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Balikan po natin yung kanina sa Mateo. Yun po yung senaryo ng mga kapatid. Ito pong pagtao sa mga Jesus, galing na po sa mga Malakaya. Inauna po yung sa Luke. Kaya po sila sumunod doon. Sabi ni Jesus na tayo, halika na, sumunod kayo sa akin. Kaya po sila agad-agad na sumunod tayo, nasaksihan nila. Yung nangyayari sa Luke, kasi lang ni Luke. Nakita lang kami yung kamanghamang ginawa ni Jesus, magdamag sila ng isda, walang nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus, mahulog yung lambat, nakahawag sa marami, pag-arami, dalawang bangka halos, lumubog. Amen? Kaya sabi doon, di ba? Nung bumara sila sa Luke, sa baybay, as they landed, diba, they followed Jesus immediately. Ito po yung mga kapatid. Hindi po kontradikto, kundi ito po yung binasa ko natin, ito po summarize, pero yung kabuo po ng istorya, yung nasa Luke. Kaya po agad-agad, nasumunod si Simon, si Andrew, si Peter, at si John, at si James kay Jesus, dahil nasaksihan nila yung kamanghamangang ginawa ni Jesus. Amen? Kaya po may dahilan, kaya pag sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, kaya po sila sumunod dahil nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus Cristo. Amen? Nasundan nyo yung pagkaral natin? That makes them believe. Kaya sila sumunod kay Jesus Cristo. Dahil nakita nila yung kapangyarihan ni Lord, nakita nila yung himala na ginawa ni Jesus. At siyempre, unang nakita nila yung pagtuturo ni Jesus. Di ba? Jesus was teaching, sabi niya, doon sa bangka. Di ba? Mula sa bangka, nagtuturo siya, napakinggan ni Simon, ni Simon, ni Andrew, ni James, at ni John, yung pagtuturo ni Jesus. Amen? Siyempre, ang pagtuturo ni Jesus, of course, yung gospel, yung good news of salvation.
napakinggan nila. Alam nila. Lahat sila alam nila may dati ng Misaya na magliligtas. Amen? Bakit doon napili itong topic ito mga kapatid? Kasi nung last week, anong ba natin? Resurrection. Di ba? Before the resurrection, ano yung event? Di ba yung triumphant entry? Di ba? Triumphant entry, kung natatandaan nyo, kung nabasa nyo, di ba? Yung matagumpay na pagpasok. Di ba? Ano sa gano'ng ginawa ng matao? Because they expected a Messiah that will save them from oppression. Di ba? Tuntua sila. Habang daan, nagpubugay sila. Di ba? Ang linggo na yon. Isang linggo, pagitan. Ang linggo, sumisigaw sila ng Hosanna, Hosanna. Di ba? Hosanna to the highest. Pero sumisigaw sila, di ba? Pero yung mga tao sumisigaw ng Hosanna, Hosanna kay Jesus. Sila rin sumisigaw, ipako sa krus si Jesus. Noong Sunday na yun, sumisigaw sila ng Hosanna kay Jesus. Noong Friday, ang sinisigaw nila, ipako sa krus si Jesus. Di ba? So the same people who shouted victory, who welcomed Jesus Christ, the same people who shouted crucify Him. Sila rin yung mga tao. Naniniwala sila kay Jesus Cristo. Ina-expect na dahil may Messiah dating na siya magliligtas. Subalit yung kanilang expectation, makita na siya dumarating na sa